ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras sa Nuda Veritas, alas 3:06. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Veritas, ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Veritas, mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Veritas. O karon, aria si Ultra Frank Mendez. Mga igala, maing hapon kaninyong tanan ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Init yun kayo. Grabe as in, no? So maing hapon kaninyo nga niya na sabta padayon din sa aton andan nato nga tulumanon ang atong programa nga Nuda Veritas. Gusto na nako nga madungog na nako ang inyohang ipadala nga mga pangutana dinhi sa ato nga pagpanaguban aron ato ning matakol hangtod sa alas 4 antak na sa kahaponon. Kadyot lang ha. Kaya kung giduot nako ning cellphone isa. Okay. Ani ano lagi pangutana. Oo. Okay. Subli maayong hapon og ani karon ang unang pangutana. Nuda Veritas, good PM sir. Tulo kami kamagsuon og nagabahin na kami. Pero verbal lang, wala magpermahay pa sa extrajudicial. Ang eldest namo, share niya mo nga wala ako'y perma. What shall I do? Wala ko'y gipermahan nga deed of sale. Pwede pa ba akong magpabuhat og extrajudicial? Pero sir, namatay na ang igsuon ko. Giatake high blood. Unsay remedy ani karon? Katong gibuhat nila permero, null and void kadto. O ayaw ka balaka bisan og namatay ng imong igsuon, pwede lang gyapon nga ikaw mangingusog nga ipatuman nato og magpabuhat ta og extrajudicial settlement of estate. Kamo nga mga nangabuhi, apil na katong patay. Ang patay to be represented sa iyang anak, ilabi na ang iyang kinamagulangan. Tungod kay sa sinugdanan, kung gahimo-himo sila pag-dispatchar, wala nga ni ka makaperma, ambot ipasabot na nga invalido ang extrajudicial settlement of estate. Usually good, ilabi na kung magbinahay na kita sa atong mga kabilin, sa atong mga ginikanan. Ang patas nga mga pamaagi sa pagbinahinay sa maong property ipaagi tagyud na sa extrajudicial settlement of estate. Unsa atong buhaton? Moduol ta og abogado og adtong isugid nato ang sitwasyon sa maong property. Imong suginlan aron sa ingon nga mabahin pinagi sa extrajudicial settlement of estate. Kung pananglitan, naay certificate of title, mother title, ato nang i-appeal pagpakita ngadto sa abogado or tax declaration. Kay kamo mga sumusunod, aduna gyud mo'y inherent right nga makasunod sa mga property gikan sa inyong ginikanan. So mogasto lang ta og gamay, no? Gasto lang ta og gamay, sanglit atong ipa-invalidate man or bali walay nada, no? Ang mao nga gihimo-himo nga wa nga ni kakaperma. So from the very beginning, the document which was signed excluding you is not valid. It is null and void from the very beginning. So magsugod ta sa uno. Magsugod ta pinagi sa pagpahimo pagbalik
sa lain nga extrajudicial settlement of estate. Ako lang sublion ang imuhang pangutana ha. Tulo kami ka magsuon og nagbahin na kami. Pero verbal lang, wala magpermahay pa sa extrajudicial verbal kuno o verbal ba day ni. Ang eldest namo dayong share niya dahil dunay putol dahil sumpay mo nga wala ako'y perma, what shall I do? Murag nasabot na ko, wa siya ka perma, no? Oo. Now, sanglit wa lagi maka-perma, so mag-proceed ta sa bag-ong pamaagi. Pinagi sa pag-execute og extrajudicial settlement. Ingon pa nimo, wala ko'y gipermahan nga deed of sale. Sa ito pa, gibaligya ba? Unsa may abot ipasabot, ang mother title, gibaligya ba sa dunay bag-o nga buyer, ang tibuok lugar nga sa mother title, mabaybot ipasabot kay nag-deed of sale naman, gibaligya, kunya wa gyapon ka makapirma. May siguro nga tubago nimo ni og anam-anam. Okay, nala sige. Pwede ba akong magpabuhat og extrajudicial? Pero sir, namatay na ang akong igsuon. Namatay na ang igsuon ko. Giatake high blood. Unsay remedy ani karon? Mao. Tanawa sa mayo ha. Tanawa sa mayo. Was there any transaction such as contract of sale on the basis of the property that is being disposed? Mao katong mother title or gabaligya lang siya og tipik sa property sa kinetibukan. Tanawa ko no. Samot na kun mother title. Ang tanan kinahanglan mo perma mo kongkor gyud niya na para sa pagpamatuod nga na-dispatcher na ang maong property. Pero nag-ingon ka man nga wa ka makaperma. So ambot pasabot na ikuwang. So dipiktuso ang maong deed of sale. Tanawag maayo, uno na ag maayo, unya pag-follow up o pangutana diri nako. Imog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Okay, sige, padayon ta din sa ato nga pagpanaguban. Dito ni sa 0926 7702 557. Okay, padala pa ang inyong mga pangutana kay akong huwatan. Derita sa 0917 ganina man taas akong gipangita kay dito man sa 0917 gi pasa. Kadto ta pangitao nako to. Dira. Oo. Ako mismo galibog ko giunsa ni kini no. So kinsa maning tag-iya si Leo. Tawagi ko og Leo. Ako basahon ang imong gipadala liha. Unya ang tinuod gibasa ko man ganina. Kung sa bagay problema nini kana may lulo, na ay apo. Oo. Atong basahon liha, and everybody is free to contribute their opinion about this. Ha? O sige. Yut kinawala. Dara ha? Good hapon, Frank. Paapas lang bahin sa yuta. So, ambot ipasabot na isumpay nini, no? Na gaunang. Akong gitanaw mo ragwa man ako mabasa, basig na delete na ako. Oo. Paapas lang bahin sa yuta nga gibilin sa amahan sa akong lolo. Grabe ni, no? Oo. Amahan sa akong lolo. Gibilin sa amahan sa akong lolo. So naay siya'y lolo, unya naapoy amahan siyang lolo. Mamaneo, gibilin sa amahan
sa akong lolo, tugon nga ihatag sa kamagulangan nga laki, bali apo niya, akong amahan. Apo lugar ng imong papa, ipatag lugar diha sa imong papa, mao'y hatagan. Maong ilak gipaluap, og si Mr. Contreras, hawid sa papilis, sa papil. Daw binamatay man akong amahan, ang imuhalawar papa, ang apo, no, nga mo'y binlan. Ang tugon sa kamagulangan nga lalaki, daw patay na pod, akong magulang lalaki. Duna kaha ko'y katungod, nga pag-follow up sa maong kabili. Kung sumahon, ako raman ang nabilin sa lalaki. Kung akong tawagan si Mr. Contreras, di man tubag, siya baya hawid sa mga papilis. Unsay imong ikasugyot, sir? Di ba mahimong babag ang kadugayon kung ano ba ito, ha? Are. Mag-follow up og sa maong kabilin. Kung sumahon, ako raman ang nabilin sa laki. Kung akong tawagan si Mr. Contreras, di man tubag siya. O di kuno siya tubag, unsay imong ikasugyot. Kadyot asa ba to, ha? Kung akong tawagan si Mr. Contreras, di man siya tubag, siya biya hawid sa mga papilis. Unsay imong ikasugyot, sir? Di ba mahimong babag ang kadugayon kundi in year 2001 pamankanto? Salamat, tawaga ko og Leo. Nabalaka siya kay basin og mahimong babag kuno ang gidugayon, meaning mo prescribe. Kung kana may kalabutan na sa titulo sa yuta, walay prescription ang titulo sa yuta. Ilabi na kung panalitan, usa kini ka certificate of title na gagi-issue sa Register of Deeds. Now, interesado ko sa mga papilis, kana bitong tugon-tugon, na kini nga yuta, iadto ni Nikoan, ha? Ingon na. Kung panalitan, ingon na tugon-tugon, pero dili covered sa usa ka document. O say may tabo, walay kabasihanan selbe. It is as if nga there is no donation that will take effect in favor of the apo. Kinanglan it should be in writing. Ilabi na kay lolo ni. No? Sa mga property ingon na nga tinugon para sa mga apo, for example, ilabi na kay siguro gusto niya palangga niya ang apo, kinanglan yun, it should be covered. Naagyoy deed of donation. Aro nga wa na ilalis pag-abot sa tukmang panahon. No? Nakaron, tuwa na sa apo. No? Tuwa na sa apo. Na mo ng problema. Kay atakable, ang mao nga pagtunol sa mong luna sa yuta, kayon sa may gibasihan. Mingon nga, gitugon maguni, naabay last will and testament, nga nagapahimangno o nagaingon nga, kini nga porsyon sa yuta, ihatag kini sa apo, in a form of donation, or last will and testament. Kung wala kini mga papilis, murag wala lang anay tabo. Now, assuming, pananglitan, ipanag-iya na sa apo, no? So, kinsa may manag-iya kung mamatay si apo? Natural, ang anak niya mao'y manununod. Kay sila man ang compulsory heirs. Kini, baring any circumstance, nga walay mga babag. No? Kay kung verbal lang gud tanan nga, mag-ingon nga, hala, nag-ingon ba ito sa lolo, buhi pag, imo ko nun ang yutaa. Oo. Kunya, wa matigi pasikaran. Take note nga, kini real property ni.
dili ni pwede nga atong i-memorize lang. No? So, ang mga apo, litang karon natunol, niabot na sa apo. Pagkamatay sa apo, ang mga manununod, iyang mga anak. Na kung asa ka panalitan, ini nakatalay, makaklaim ka, ilabi na kung panalitan anak sa mong apo. Now, ingon ni mo nga ang papilis to as tao, mo ay gibinlan, nakuha ng maong papilis. Kay ikaw may adunay prior right kay mga manununod mangka mo. Nga kinsa maning imong gihingalan si Mr. Contreras. O, di ba? So, taas ang istorya may tungod nini. Atong itrace na sa sinugdanan ang intention to donate. Katong imong lolo. Tanan nato og naabay mga papilis. Kay kung dunay papilis, balido ang iyang pag huna-huna nga iyang tagaan. Di ba? O dunay pa balido na. Dili na pwede na to nga questionon. No? Nya kung panalitan si apo, panalitan nakapanagya na, nakakita na siya pamilya, asawa, naan na iyang mga anak, pagkamatay niya, ang manununod ang iyang mga anak. Kaya sila man ang giisip nga compulsory heirs na ng bahina. Okay? So, wanay lain nga mga manununod. Ilabi na kay na deed of donation. So, sure na, imuhag yun. Ang problema, walay deed of donation. Kay pwede man na, katong ubang mga argibyado, mag-contest or mag-question sa legality and the validity of the transmission and the transfer of the real right katong mao nga luna sa yuta. So, okay na. Sinabot na siguro ta. Let me know, doon na kay lain nga mga pangutana kadyot. Pwede na ko mabrihe ang ato ang Facebook kadyot lang ha. Tanaw na to ha. Kay basig na ay mga pangutana. Right. Sige, thank you ha. Thank you. Okay. Tanaw na to na abay nakahambin nga mga pangutana diri sa Facebook. Hinay sa itong internet. Right. Dira. Mama Fi Mundia, may hapon Sir Frank, bisan ni arako sa bukid, gaduyan-duyan ilawom sa kahoy. Grabe gyud ka init, tanawa lagi init bisan kunog naa siya gaduyan-duyan ilawom sa kahoy. Si Lula Ana Isklamado, watching Sir Frank, walaing lingaw, maora ang pagpaminaw. Alright, thank you. Si Lula Ana, mauni siya ang haligi. Sabihin nyo Espirulina des Bohol. Oliver Ampong Nalwal, Sir Frank, akong noda veritas nga pangutana huron. Pangutana part. Tanan na to ha. Naa nadawatan sa puwina akong igagaw gikan sa kurti. Siya ang complainant. Akong igagaw. Pwede na ba daw niya ubanon ang iyang mga witness maski preliminary pa lang. Diha sa nadawat niya nga sa puwena, i-mention diha, no? Nga patubagon ka, kung diha nalakip nga magdala ka og mga witness, magdala ka. Magdala ka kay ikaw may complainant. Pero kung panalitan wala i-mention diha, so dito na lang sa ang piskal mag-agad sa imuhang mga reklamo or complaint affidavit batok sa usa ka tawo. Di na kinahanglan. Gawas siguro nga makahuno na ang piskalya nga dunay himuon nga clarificatory hearing. Clarificatory hearing. Ambot ipasabot nga dunay gusto nga klaruhon sa ato ang piskalya. So diha sa clarificatory hearing, mahimo nga mag-mention dayon ang piskalya nga maingon, I would like to know the complainant
whether he has witnesses to be presented in the next schedule of the preliminary investigation. So mutubag dayon siya nga naa, sir. So next time in the next hearing, I will be expecting 2 or 3 witnesses nining continuation sa ato nga preliminary investigation. So ato na ng clarificatory hearing diha madala na nimo kay gikinahanglan man aron mahayagan gyud og mayo ang fiskalya unsa maning mga butanga nga gusto niyang klarohon. Okay? Marlon Malilong, present ko, sir. Yes, noted. Junjun Macas, Nuda Veritas. Okay? Sir Frank, pautanan ni sa akong uyuan. Okay? Sige, paminaw na to ang imong ang pangutana sa imong uyuan, John, ha? Akong uyuan, John. Adunay siya yuta sa Talakag, daplin sa highway. Karon na ay 3 ka balay sa likod sa amuang yuta. Sa to pa wa makasulod sa teritoryo o sa boundaries inyo. Naa ba siya rights ako uyuan mubalibad og dili muhatag og dalan para sa ilaha. Obligado siya muhatag og rights of way. Ato ni isgutan, no? Balik-balik na yung mga problema ingon ini. It depends. Dili automatic ang paghatag sa right of way. Oo. Kay sutaon pa man na siya o klaruhon pa man na siya og mayo kung entitled bagyod siya. Maro na ang usa sa mga pagpasabot. Kanang sa right of way, pwede ka makapangayo og pabor sa tag-iya sa yuta nga gusto nimong labyan. Gitawag na og servient estate. Kon ikaw katong gahangyo silbi nga mulabay na ang magpuyo sa likod nga gialirongan siya sa dagang silingan nga mga balay. So maglisod siya og liot-liot pagawas pagpaingon ditong dapita sa highway. Nalantawan ang iyang silingan daplin sa highway nga kini mo ipinakaduol ug hangyoon nako ang tag-iya nini nga makalabay ko. Gamito nako kini nga space, hangyoon nako ang tag-iya. Pero i-probe muna kung tinuod ba nga nagpuyo ka sa usa ka lugar nga gialirungan sa daghan nimo mga silingan. You are being surrounded by the different estates. Mao na ang description. Kay gialirungan ka man. That is one requirement nga pwede ka tugutan. Ikaduha, kinahanglan nga pinakaduol kanang imuhang na interesan nga lugar nga didto ka maglusot. Pinakaduol. Di na kinahanglan nga magtuyok-tuyok pa siya. Pinakaduol, ha? O kay kanang uban naantay duol pero gibabagan gyapon. Lalis na kinahanglan mag-insister ka. Okay? Kung ma-prove nimo na nga pinakaduol, shortest way going to the highway, then your request can be accommodated. Number 2 kana nga requirement. Ang number 3 nga requirement, there must be a proper indemnity. Unsay ibot ipasabot sa proper indemnity, may tungod niini. Ang proper indemnity may tungod nining mga butanga nagpasabot nga magbayad ka. Alright. Tinuod ba na, Sir Fra? Tinuod na. Pero naasay mga manggiluyon nga maingon sila, agi na lang nga, pila ba mo katuig diha? 2 years, sir. O sige, di ba masan ako gamiton kani space? Agi lang mo. Muhatag ko ninyo og 2 meters. May na kayo na, makalabay na sila. Walay bayad. Kay wa man siya i-require. Kanang proper indemnity, mao nang worst nga scenario or fallback. Nga kinahanglan mo dangop kag yun ni ana. Kay dili gustog tiway ang tag-iya sa luna sa yuta. Kung magakasinabot mo, okay. Ay lang abuso. Kaya kanagong uban,
tangaan og 2 meters ang gilap doon. Ang uban na magbutang na day kural. Nga mura nag-ila, dili na pwede. Mura nagpamaot-maot ba? Wa sila maghununa nga temporary lang ang paggamit nila sa maong luna sa yuta. So pwede na siya karon sa imong sitwasyon. Kung ang imuhang uyuan naa sa boundary, kunya dayon katong ga-request naa kilid, gusto mo agi. Punta na sa ugwa ba siya laing agianan? Okay? Punta na sa ilabi na kung nakural na ang imong property. Dili na mabasta-basta ni mong hangyo. Tanawa sa dito og naalirungan ba siya sa daghang mga payag-payag na maglisod siya og lusot. Tanawon sa dili man panalitan sila magakadimao ang ultimate nga sulbad niya ini maaragyod ang barangay kapitan. Wa para ba sila maseminar niya ini basin og di sila kabalo mohandol sa kaso may tungod sa easement sa right of way. Mausab ng problema. So atong huwat-huwata na. Take note ha, si Trubak, si Junjun Makas. Ina diha John. Kay basig siya rin kapuyo diha. Sa ito pa, kung siya rin kapuyo, disqualified siya. Kayang balaod nag-ingon, kinanglan alirungan siya sa uban nga mga lot owners dihang dapita. Naa siya sa interior, naa siya sa sudlunon nga bahin. Sang dito man sa sudlunon, maglisod man siya, kay galirungan man siya sa daghang mga payag-payag ug balay, katong dalan niyang gikaibgan, pwede i-negotiate ang mao nga tag-iya. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Good afternoon ni Ma'am Elizabeth Basilgo. Nag-watch po siya, nagtanaw po siya din sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon sa Lumbia. Good afternoon po ni Katrina Max ug kang Emmanuel Lok. Okay? Myra Prima. Maayong hapon Sir Frank ug sa tanang naminaw diri sa imong programa. Good afternoon. Maayong hapon Sam. Gikan ni Myra Prima. Sir, naay expiration ang SPA about sa transaction sa yuta. Ang SPA meaning Special Power of Attorney. Nangutana si Myra Prima. Ang tubag, walay expiration. Pero, kung mamatay na ang usa sa mga kay two parties are involved na ini, ang principal o ang agent. Timanan na to nga ilang relasyon ni ini is personal. Personal ang ilang relasyon ini. Ang ilaha silbing kontrata, no? So, ambot ipasabot nga, kung mamatay si principal, wala na po si agent. Kung mamatay si agent, wala na po itong principal. Maghimo siyang laing SPA. In other words, kung ang usa ni ini nga naghawid sa SPA, principal man or agent, kung usa kanila, kwaon na ni Lord, wala na ang SPA. It ceases to exist. The SPA. It's no longer usable. It cannot be used anymore and it is no longer applicable. Kay naatod si agent nga mo ay gasgoon, dabi kay patay naman ang principal. So, bungkag ang mao nga SPA. Timanan na nato ha. Basta nga ni SPA na expiration, kung mamatay ang usa sa nakapirma sa mong SPA, usually ang principal ang gasugo. O niya ang agent, maunang muanha diha. Mag-follow up sa mga papilis, magsalig siya kay agent kuno siya. Siya unsa ba ng agent in BI? Dili sir, oy, kuan ba ka ng SPA ba? Mo ba? Abi na kog NBI agent. Kana lang. Okay?
Na say, sir, na expression, okay, ako na nagitubag Myra, ha? Ayop ma-share na nimo sa imong papa sa imuhang mama, ha? Okay, importante kayo ka ng mga minor bitang mga question, mga pitsi-pitsi, kaya lang masabtan na ninyo. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Padayon ta, putol na kadyod da. Pasig doon ay pangutana diri sa pikas ato sang tanaon. Bebe, sa kadayal ang hinuon niya akong number. Wa nga ni nato i-dial pero magbuot-buot og dial. Sige. Ipadala pa inyo pangutana. Yun. Noda Veritas, sir, patay na akong uyuan o iyang asawa. Wala sila'y anak. Adunay iyahang napalit, yuta. Pagkaulitao pa, akong gikutsitsa ang kupras sa mga katuigan. Tagas na ang punuan sa lubi. Unom kabuok akong gipaputol. Nganong gipaputol man po nimo? Gipatawag ako sa barangay. Tanawa lagi. Sa pag-umangkon sa iyahang asawa o gipakita ang deed of sale o ipabayad ako sa mga tuig pagkupras hasta ang unom kapunuan. Nalagi, makabaligya ba ang asawa sa yuta gikan sa pagkaulitaw sa akong uyuan? Yes. Ato ning hubaron og mayo. Ubos sa ato ang Family Code of the Philippines. Na may balaod diha, gitawag na og prenuptial agreement. Kung walay prenuptial agreement, ang magpatigbabaw nga property relationship tali sa bana og asawa mao ang absolute community of property. Basta walay prenuptial. Okay? And so therefore, ang mga butang nga mapasok diha mismo sa absolute community of property, mga butang nga iya sa bana, sa pagkaulitaw, o mga butang nga iya sa dalaga siyang pagkadalaga. Tipunon ka na sa pagkasal nilang duha o maisip ka na nga absolute community of property. Kuha na nimo. Alright. Kung mamatay si bana, unsay may tabo, iya na sa asawa. O naay mga anak panalitan, bahinan ang mga anak. Oo. Ikaw, nga naman itong nakaabot tuod nga ikaw na yung mga kutsitsa. Kadyot lang ha. O ipatawag ako, kadyot, ulitaw pang akong Noda Veritas, patay na akong uyuan o iyang asawa, wala sila'y anak. Adunay iyahang napalit yuta, pagkaulitaw pa, akong gikutsitsa ang kupras sa mga katuigan. Tagas na ang punuan sa lubi. Hoy, taod-taod di ay. Mataas imong berono nini. Punuan sa lubi, unom kabuok akong gipaputol. Gipatawag ako sa barangay sa pag-umangkon sa iyahang asawa o gipakita ang deed of sale o ipabayad ako sa mga tuig sa pagkupras hasta ang unom kapunuan. Makabaligya ba ang asawa sa yuta gikan sa pagkaulitaw sa akong uyuan? Pwede lagi. Kaysa may nabinlan, siya may compulsory heir. Guway anak, siya ang manag-iya, tanan. O guway anak, man panalitan. So ikaw, ang imong feeling nga mura kag na ay appeal
na kay labot nagkaroon argibyado na sila. Kung buhi pang asawa, ang asawa tanan nga mga desisyon siya yang kinabuhi kabahin sa property iya kana nga authority. Kung sublion, kung wala sila prenuptial agreement, kung mamatay ang bana, nakapundar sila og mga butang, nabalo nila paingon sa kaminyoon, kadto nga mga property maisip nga absolute community of property. Dabi kay namatay naman si bana, wa pagid sila makaanak. So ang nabilin mo'y adunay kagahom sa pag-decide sa tanan. Ikaw kay pagumangkon ka, concern kunuhay ka, pero ikaw may nakakutsit sa maayo. Gipaputol pa nimo ang lubi, unom kabuok. Mao siguro tong gidamba sa mong silingan nga gigabas nga lubi. Pasig mao to. Kay guwang-guwang naman to nga lubi. Bitaw, no? So, bawal lugar, bawal. O, basta nga ni walay prenuptial agreement. Ultra frank, unsa may metabo kung doon ay prenuptial agreement? Agdon ang ilang agreement. Oo. Kay magpili man sila, tuloy pilian na absolute community, complete separation of property, kunya dayon conjugal partnership of gains. O, tulo ang pilian ana. Labi kay wa man. So ang balaod nga ma-apply kay walay prenuptial agreement, mao na din tong ACP, absolute community of property. So I hope nasabtan nimo ha. Sige. Salamat sir, matud pa ni Myra Prima, Rodney Rock'n'Rolla. Na ako'y pangutana, Sir Frank, nga always guwapo. Talo-taloan sa kuninyo, ha? Pila dapat ka empleyado sa usa ka kompanya ang moreklamo aron entertainon sa duli kay sa akong nabaw-an grupo mo ang magpanon sa duli para entertainon mo. It doesn't follow. Kay og dili man panalitan argibyado, di ginamauban nimo dito sa duli. Pwede usa, pwede duha. Sayo naman ang pag-file sa mao nga reklamo diha sa duli. Dili na kinahanglan magpanon, Rod. Kanang uban magpanon kay managsama ang ilang issue, managsama ang ilang concern, ang ilang mga issue nga resolbahon managsama. So magpanon sila pag adto dito sa duli aron tabangan sila sa pagsulbad sa mao nga problema. Okay? Diyon. Tanaw na ko og napabaylain nga atong maatiman diri sa ato pagpanagutan. Imog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Sige, padayon ta din sa ato karong nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Ako nga huwatan ako ang inyong mga follow-up nga mga pangutana din sa ato karong nga pagpanaguban. Huwatan ako kay naapatay oras, taas-taas pang atong oras din sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Na pangutana nga atong hatagan o pagtagad. Sir Frank, pwede ba nga ma-explain pagbalik ang property nga ingon nila alienable public land? May kanisgutan po ni Mone, no? This is true, no? And very common in the hinterlands. Like, for example, Baungon, Dindapita sa Libuna, na ay mga property nato nga maisip na tong alienable sa to yung pangutana, alienable public land. Now, unsa may kalahian ni part sa public land? Di man kayo dako ang kalahian. Sa alienable public land, nagpasabot lang na
nga kung imong gipuy-an ang usa ka luna sa yuta for how many years? Na tataod nag-aakoy pa ka diha in the concept of an owner. Feeling nimo imo na gyud ang tag-iya. Ikaw na'y tag-iya. And so gumikan sa gidugayon sa mga katuigan nga naa ka magpuyo, dagko na ang mga membro nimo sa pamilya na tigulang ka na og puyo din dapita. Walay gabalda nimo, walay gabuyag nimo, gipasagdan ka. Mahimo ka na nga maklasify ang maong luna sa yuta nga alienable public land. Unsa may epekto na ini? Kung ang DENR eventually magdesider nga Frank, kanang imong pagpuyo sa mong luna sa yuta, dugay-dugay ka na magyud siguro diha. Pila ba ka katuig? 30 anyos, sir, o dugay na. I-follow up lang nimo, imo lang follow upon ang mga papilis nga sa pagpamatuod, dugay ka na nga nagpuyo din. Kaya may balaod na to acquisitive prescription. Alright. And so, mag-follow up ka sa mga papilis diha mismo sa DENR. Ngadto kung madiskubrehan sa DENR nga na-acquire ang maong luna sa yuta sulod sa kapit-an nga mga katuigan. Kaya busa balaod na gitawag nato nga modes of acquisition, no, sa mao nga property. Ang usa na by occupation. So sila nga nagpuyo sulod sa pipila ka mga katuigan pwede mag-invoke na ini acquisitive prescription. So ilan ang i-state dito sa ilang pag-comply sa tanang mga papilis nga naa din dapita sa DENR. Dili maglangan, ilabi na kung nakita nila nga ang maong property walay makiglalis, iya gyud sa nag-apply si Frank, and therefore tagaan ka og katungod ni ana. Either makadawat ka sa free patent, residential or agricultural. So maimo na nang maong luna sa yuta, alienable public land. Gi-classify ka na kay naay mga public land nga dili alienable. Sama panalitan sa mga forested areas. Sama panalitan sa matawag nato nga mineral lands, no? Mga national park. Kana nga mga yuta bisan og diha ka pa ilubong kay tungod ingon nimo nga diha ka nagpuyo sulod sa 40 years. Dili gi kana mahimo og ma-convert ngadto sa alienable public lands. Nganuman tungod kay ubos sa atong balaod ang forested areas, ang mga mineral lands, mga national parks, dili kana siya pwede makonsiderar nga alienable public land. Manggahi na lang ta diha, bisan pag maghurumentado ta kada adlaw, di ta paminawon sa gobyerno, kita pa siguro mapreso. Mao na sila, alienable, disposable public land. Sama nining isyu karon nga ugma magbasa siguro ko ugma, no? Sabado ugma. Oo. Magbasa ko kay dunay mga pipila ka mga bills na aprubahan iya kang Congressman Lordan Suwan. So ang nato po nga lakbitan siguro ugma. Okay? So I hope na sabtan ninyo kining alienable disposable public land. Panalitan karon na itaw gapuyo sa lumbia. Alright. Nag-scout siya nga, kitsa may tagian ni si yuta. Yan, hibawan ni mo nga, gipanagian sa private na individual. Diba? So, alienable pa ba na? Dili na, kaya gipanagian naman sa private individual. Kana mga lugar nga maisip nga alienable public land ka na, pero dunay puruhan, dunay chance nga mapanag-iya kana ninyo.
Himog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Sige, akadot lang ha. Nudo Veritas na ko'y pangutana Sir Frank always manani. Pila dapat ka empleyado sa usa ka kompanya regardless of the number, no? Mr. Rodney. Regardless of the number. Sila pagatagdon gyapon didto sa opisina sa DOLE kung Department of Employment. Nalasige. Naila yung pangutana, mandatory ba, Sir Frank, ang pre-nuptial agreement? Dili man. Follow up siguro ni ganina nga nagisgot man taog mandatory. Kini kong pre-nuptial agreement code ang tinuod lang. Ingon pa nila, may malani sa mga dato. Okay, ang uban, mag pre-nuptial agreement, ilabi na ang mga ginikanan. Ilabi na kon ang usa ka anak nila nga babae nakapamana og igo-igo ra, no? Unya iyang anak maluho ang dating dato gyud kaayo. So ang mga ginikanan kanunay gyud na mag-insinuate ngadto mismo sa babae nga nahigugma ka magkanana pero kinang nanaatay prenuptial agreement. Kay usahay gud pod dautan magunuho na ang ato mga ugangan gud, no? Ang ato mga ugangan dautan ugunuho na kay simbakog maminyo ang ihang anak nga dalaga nining tambaluslos nga pamanhonon niya. Simbako og ilugon agawon ang property sa anak niya babae. Munang naadiha ang delikado. And so therefore, kinanglang nga naa siya pre-nuptial agreement. Labi na ko na yan ba na sugarol? Tuad dito magyumpungad sa buwangan. Yadang tan og pila ka buwan, wa kakibaw nga na-sheriff na madiay ang inyo nga property. Nga naman, tungod kina atay pre-nuptial agreement, bawal ka na nga mura bitaw og automatic na kabaligya. Ang prenuptial agreement panaganggi kana siya. Ang vice versa. Mahimo sad nga ang lalaki dato gyud kaayo, no? Dato. Ang iyang hipon gold. Gold tanan nga ngipon gold. Pagngisi na gagilak-gilak lang ang ipon. Unya ang iyang asawa igora nakahuman sa kolehiyo, tunay sakto nga trabaho, pero diskumpyado ang ginikanan sa lalaki mismo. So ingon po niya na ang magkakaitabo isig paniguro. So both, no? Makahatag kini og kaayuhan ilabi na kun doon nakita pre-nuptial agreement. Usahay gud pod lisod kayo, no? Kay mao na ang sagad root cause sa misunderstanding. Ikaw, sawa ka lang nako, interesado ka sa akong bandi, interesado ka sa among asyenda to ditong dapitas Bukidnon. Igo ka lang mo, dawat mo kana mo kini. So kana ibutang na dito sa pre-nuptial agreement. Okay? Oy, mahal kayong pre-nuptial agreement sa gawas, ha? Kumpara din sa Pilipinas nga pwede imong nga torne, balik lang kung torne, madala kog manok Bisaya. Dito sa gawas, marka-marka ang pre-nuptial agreement. Alright. Ang imong amo man iyang pangutana. Mandatory ba? Dili god. Sabot-sabot lang na ninyo. May hapon Sir Frank watching and listening. You always si Ram Aberion. Sige. Sige, thank you Ram, no? Regards lang ko diha sa taga-Uslob nga paminaw. So, to summarize, no? Katong nangutana sa pre-nuptial agreement, mandatory ba ang tubag dili? Unya katong sa SPA na by expiration naa kung mamatay ang usa ka partner. Oo. Unya kini so maniha. Alienable public land, I hope na sabtan usab ninyo. Oo. Okay? Sige, simple ra kayo.
asa naman tong lain na to nga cellphone. Okay. Okay. Jot. Alright. Niya may isa. Tanan ako ha. Ay hurot-hurot na rabang itong oras. Messages. Nabasa ko na ni, no? Kung akong uyuan, o lagi. Kinig yung property, complicated yung kayo ay. Mapay, walay property lagi, kay hapsay man kayo. Katong akong lolo ka na ito, madumduman ako ang iyang kupras, marag 20 ra kapunuan sa lubi. Niya, mahibawaan ako nga, mag-uban-uban man ko kay sidekick man ta ni lolo, kaya man ta ni dako. Magpaipo na nga ni isang lubi, uban-uban dahil ko. Kaya diha sa insik nga mo mong pag-haddan sa kupras nga ugan na. Pag umagtimbang na naiyo sa kabulsitan na nga pakapin nga sopas nga makakiki. O mo ng incentive. Nya ang laing incentive sa insik, in kaso maapike ka, maingo din siya, ay kabalaka ako pautang nimo. Basta kupras din ha. Oh. Ina na og budagan ka sa salain kinsa man. Nawa may magpasalig nimo nana. Nya uso pag yun ang bagumbayan kaniadto. Oo, o katong dalunggan. Akong papulihan sa kini nga isa ka bulsita nga makakiki ako ning papulihan og dalunggan. Ako ning papulihan og bagumbayan. Oo. Ay, lami kayo oy. Amot makadumdum ba mo na na? O katong dalunggan o bagong bayan. Basta lagi makakupras. Wala tigong panahon oras, din sa ato nga pagpanagubat sa ato nga tulumanon. Ato lang masahon ang importanteng topic nga himuon ni Ma'am unyang gabi alas 6 ang takna sa kagabion. Mao musunod. Niingon si Jesus, ang mga kalag nga akong giluwas sa akong dugo, nagpalayo na kanako. Uy, batasan, no? No. Niingon si Jesus, ang mga kalag nga akong giluwas sa akong dugo, nagpalayo na kanako. Kini inyong mabati alas 6 ang takna sa kagabion, dinhi sa Radyo Ultra. Kuyog karapon na Rikilangga, ako moingon, ang kadaugan sa Diyos lamang nagagikan, maayong hapon. Hikalimti ayaw. Og dako ang kasakit